Ngayon pa lang, may mga tumututol na sa planong paglalabas ng narco list sa eleksyon 2019. Kabilang dyan si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Pero sabi po ng palasyo, makatutulong pa raw sa mga botante ang listahan ng mga sangkot sa droga. Nakatutok si Joseph Moro. Walang nakikitang mali ang Malacanang sa planong paglalabas ng narco-list ngayong eleksyon. Laman ng narco-list sa mga nasa gobyernong sangkot umano sa iligal na droga. Kay Pangulong Rodrigo Duterte mismo nang galing ang plano. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, hindi naman daw ito paglabag sa presumption of innocence o pagpapalagay na inosente ang isang tao hanggat hindi pa siya nahatulan ng korte. If you feel that you've been libeled, you can always go to the courts. May mga hindi sang-ayon sa planong yan, kabilang na si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Negative campaigning yan ginagawa nila. Kasi pag nilagay mo listahan dyan, sabihin na, huwag nyo iboto tong mga taong to kasi mga drug pusher ito. Di negative campaigning yan. Fair naman yun. Kung ilabas nyo sana yan, dapat kinasuhan nyo. Base sa mga sinabi ni Pangulong Duterte noong 2016 at 2017, hindi bababa sa 23 politiko na kasama sa narco-list ng Pangulo ang tumatakbo para sa iba't ibang posisyon ngayong eleksyon 2019. Karamihan ay mga kasalukuyang mayor. Nagpaalala ang Commission on Human Rights sa Administrasyon dapat daw tandaan na ginagarantiya ng konstitusyon ang presumption of innocence. Kung may sapat daw na ebidensya ang gobyerno para ilagay ang isang pangalan sa narco-list ay mas magandang sampahan na lamang ang mga ito ng kaso. Pero sabi ni Panelo, matagal pa raw ang paghain ng kaso. Well, for one, filing a case is not that easy. You need documentary and testimonial evidence. Para kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, para na rin daw sa mga botante ang paglalabas ng narco-list para raw malaman nila kung sino-sino ang mga kandidatong tumatakbo. Bahala na raw sila kung iboboto pa rin nila ang mga ito. Sabi ng COMELEC, hindi nila mapipigilan ng PIDEA o DILG kung ilalabas ito ang narco-list. Call yan ng DILG at PIDEA. As far as the COMELEC is concerned, hindi naman ibig sabihin na dahil doon ka sa listahan, talagang accused ka na. So, hindi naman siya ground for disqualification sa amin. Sabi ng DILG, pinag-uusapan pa nila ng PIDEA at Dangerous Drugs Board ang narco-list. Si Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Director General Aaron Aquino, mas gusto sana na tahimik na lamang palakasin ang kaso laban sa mga sangkot sa illegal na droga at ihain ang kaso sa korte. Ang PNP naghihintay lamang ng utos mula sa Pangulo. Mahalaga pa rin daw na ma-validate ang listahan. Ito palagi ang stand namin. Since the first time na lumabas yung list na yan, this list should be validated. Sometimes it's really very hard to validate and get substantial evidence or concrete evidence for blood, even documentary evidence. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.